Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Huda at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkai, balang at pulot pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon o Adbyento at atin pong nasindihan na ang ikalawang kandila sa korona ng Adbyento. Nung nakalipas na linggo, ang sabi po sa atin ng ating Panginoon ay maging handa kayo pero pinag-iingat tayo sa atin pong mga ginagawang paghahanda. Dahil yung paghahanda ay baka mailigaw tayo nito sa tunay na yung essence ng kung bakit tayo pinaghahanda. Hindi po ipinagbabawal yung mga paghahanda external, pero hindi pwedeng maubos ang oras, panahon, energy natin sa kung ano-ano mga ginagawa o mga pinagkakaabalahan natin sa buhay. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mag-ingat ka. Kasi yung mga ginagawa natin, nagdudulot ng stress, nagdudulot ng kung ano-anong mga sakit ng ulo na hindi naman sinasabi sa ating gawin mo, pero ginagawa mo lang, bakit nga ba? Yung mga paghahanda natin, bakit nga ba? Bakit nyo ginagawa yan? Bakit natin pilit na pinapagarbo yung ating pong bahay, yung ating simbahan, yung paligid, kanya-kanya mga pakulo, bawat city, bawat lugar, talagang may mga pasabog na para maghudyat ng diwa ng Kapaskuhan. Pero bakit nga ba? Bakit nakikipagsiksikan kayo sa mga malls ngayon? Kahit sa Divisoria, bakit nakikipagsiksikan? Minsan pag pupunta ka sa mga bilihan dyan, talagang siksikan yung mga tao, kuha dito, kuha doon. Wala namang pambayad. Utang. Sa credit card. Mahaba yung pila sa mga mall. So, bakit nga? Hindi nyo masagot. Kalimutan nyo na. Sana hindi ito yung dahilan, Kasi gusto mong magpapansin. Sana hindi yon. Bakit ka magsusot na maganda?
Para mapuri. Uy, ang ganda naman ang damit mo. Bakit ka magme-makeup? Uy, ang ganda-ganda mo naman. At ibabalandra mo, pupunta ka, no? Yung iba kasi mga pasosyal, di ba, no? Yung pag nagsha-shopping, kasi yung mga binibili sa mga mall, di ba, yung malalaki yung mga paper bag, isa lang naman ang laman yan, pero ang laki-laki, di ba, no? Yung pag ganyan lang, wala lang, pa-cute lang, para pag bumaba ka dyan sa, no, sa tricycle, sa e-trike, no? Kasi kahit anong ganda ng kotse mo, pag pumasok ka ng Divisoria, hindi ka na makakalabas. Mas mainam mag-tricycle. O ngayon, ang dami mong bitbit, iisa lang naman ang laman yan. Para mapuri ka, mapansin ka ng tao na, wow, big time ka ngayong Pasko, ang galing ah. Tandaan po natin, ipinagsisigawan sa atin ng linggong ito kung ano ang hindi dapat kaligtaan sa atin pong mga ginagawa. Kung tutusin, lahat naman ito po pwedeng wala, pero wag na wag itong kakaligtaan. Ang sabi kasi, no, sa unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Isaías, sa sulat ni San Pedro, sa ikalawang pagbasa, at maging sa Ebanghelyo, inuulit, sabi dito, ayusin ninyo ang buhay ninyo. Binibigyan na nga tayo ng pagkakataon ng Diyos na ayusin ang ating mga ugnayan. Paano ba naaayos ang ugnayan? Unang-una, magpatawad ka. At kung may humingi ng tawad, o kaya naman kung may nagawan ka ng mali, patawarin mo. Kasi magiging, para saan yung magse-celebrate tayo ng Pasko, na punong-puno rin naman tayo ng sama ng loob. Kaya tuloy, alam niyo, hindi naman talaga yung sinisisi niyo lagi yung yung lechon, yung crispy pata, yung patatim. Ang sarap-sarap kaya niyan. Tapos sisisihin niyo sila. Ba't kayo na-high blood? Hindi yun ang nagpa-high blood. Ang nagpa-high blood sa inyo, yung sama ng loob. Kasi habang kumakain ka ng lechon, nakikita mo yung kaaway mo. Habang kumakain ka ng mga patatim na yan, naalala mo na hindi pa nagbabayad sa iyo yung nagpapakain sa iyo. Tapos sisisihin nyo yung, ang dami mo kasing kinain eh. Diba? Sabi dito, ihanda ang daraanan ng Panginoon. Sinabi bang ilatag yung carpet? Sinabi bang lagyan ng garland yung buong paligid? Yung daraanan, kasi papasok sa buhay natin. Dadaan sa buhay natin. Kayo masyadong maniniwala sa mga commercial ads. Marketing strategy yun. Yung masarap kapag punong-puno yung mesa ninyo ng pagkain. Pero 4 lang yan, 4 na tao, pero punong-puno ng pagkain sa mesa. Para lang masabi na masaya kapag marami kang pagkain. Hindi, mas masaya kapag wala kang sama ng loob. Hindi tayo against doon, no? Baka naman mga pure foods yan, no? Hindi yun eh. Ituon lang natin dun sa tunay na paghahanda na dapat na pinagtutuunan ng pansin. Magkakasalubong kayo dito sa mga taga-Solidad. Magkakasalubong kayo dito. Babati kayo, Merry Christmas, Merry Christmas. O yung isa, hindi mo binabati. Anong tawag doon? Hindi yun pagiging authentic. Hindi ka nagiging totoo. Simulan mo sa pagiging totoo. Although, siguro, pansinin nyo rin, no? Taon-taon na lang ganyan. No? Pasko, minsan nagdadrama kayo. Kung kailan Pasko, talagang Pasko magdadrama yan. Kawawa naman ako. I-try mo sa November 1,
Doon ka para hindi na papansin, no? Doon sa mga araw ng patay, yan talaga, maiintindihan natin kasi araw ng patay, naalala mo, malungkot ka, okay. Pero Pasko, pero nakapustura ka, nakapambago ka, nakapampamas ka, di ba, no? Oh, yung mga kabataan nga, tol, ready na, outfit ko, tol, pasimbang gabi, tol. Oh. Ha? Sabihin nyo ulit sa katabi niyo, huwag kang mainggit. Hilig natin kasi mainggit sa kung ano yung pormahan ng iba. Alam mo lang din, no? Kung ano yung itinatago niyan. Pero para sa atin po lahat, sana po, no, mas maging authentic tayo sa ating paghahanda. Huwag nating pilitin o sikapin na matabunan o tabunan ng kung ano-anong mga pinag-uutang natin, pinagbibibili natin. Kanina nabanggit ko po, no? Sinong nakatanggap na ng pamaskong handog mula sa Manila City Hall? Wala pa kayo. Lovely, ano ba? Wala pa yung mga taga-solidad dito. Pero marami, nakikita mo dyan, no? Truck na pamaskong handog. Okay, yung iba, hindi nakatanggap, wala sa listahan, o di malungkot ka na naman. Lungkutan ka. Dapat mayroon kang dignidad. Hindi mo binoto, tapos tatanggap ka. Dapat ganun. Be authentic. No? Sa iyong nararamdaman, kung hindi mo talaga feel, maghadna, mag-decorate, wag mong gawin. Kung pipilitin mo lang. Kasi wala rin namang kapayapaan dyan. Pero yun sana ang maging dalangin mo. Yun sana yung matanggap mo. No, yung kapayapaan, yung peace of mind na hinahanap, ninanais natin magkaroon. Yung peace of mind. Kasi ang isang tao, ang isang pamilya na mayroong kapayapaan, kahit sardines yan, kahit maling lang yan, sumasarap yan at mapagsasaluhan ninyo. Tapos, sama-sama kayong mangapit bahay. Doon sa may mga handa. Di ba? Kasi ila abaw doon. Masasarap ang pagkain nila abaw. Yun po. No? Sana po, no? Maimulat natin itong mga batang ito na hindi ito para sa kanila. Hindi nakasentro ang Pasko sa kanila. Nakasentro ito sa Diyos. Kung ano ang gagawin ng Diyos para sa kanila, para sa ating lahat. Amen?